Ang buhay ko ay parang si Magdalena. Araw-araw akong nakikipaglaban sa tadhana ko. Para matagpuan ko ang tamang tao para sa akin. Pero may mga tao talaga na pagsasamantalahan ka lang. Paaasahin ka lang. Kukunin lang ang pechay mo. Pagkatapos nun ay wala na. Pero, araw-araw akong nagdarasal na sana dumating ang oras na may magmamahal sa akin ng totoo. Bata pa lang po ako, Papa John. Ay lagi akong pinaalalahanan ng aking ina na napakahalaga ng babaeng buo pa bago ikasal. Lagi ko daw yun iingatan at wag ko daw basta-basta isusuko sa mga lalaki. Na hindi naman desidido na pakasalan ako. Si Mama po ang pinakang mabait na nanay sa buong mundo. Nag-iisang anak lang po ako, Papa John. At wala na po akong ama. Di ko na po nakilala ang ama ko. Nabuntisan lang daw po ang mama ko nung nagtatrabaho siyang kasambahay sa Manila noon. Pero hindi siya pinanagutan. May asawa daw pong iba si Papa. Sa madaling salita naging kabit po si Mama. Kaya malungkot akong nagdadalaga, Papa John. Si Mama po ay isang nurse kaya naiibigay niya ang gusto ko, Papa John. Sa murang edad ko ay marami na po akong gamit na pampaganda. Si Mama po ang bumibili noon. Sa tuwing umaalis siya ay nagiging libangan ko na ang magkolorete sa mukha. At sa murang edad ko na yun ay may mga nanliligaw na sa akin. Mga matatanda nga lang at may mga asawa na yung iba. 12 taon po ako nang may uwing lalaki dito si Mama sa bahay, Papa John. Si Jake, kapit-bahay lang namin. Pagkaharap si Mama ay mabait po sa akin si Uncle Jake. Ngunit pag umaalis si Mama upang magtrabaho, ay palihim siyang dumudungaw sa kwarto ko. Habang nakahiga ako, minsan naman po ay nahuli ko na siyang sumisilip habang naliligo ako sa CR. At ang pinakang ayaw ko ay nagdadala po siya ng mga kaibigan niya dito sa bahay. At nakasanayan na po niyang tapikin ang bandang hita ko pag nalalasing siya. Naiinis at nanggigigil daw po siya sa akin. Ewan ko po kung anong ibig sabihin noon. Isang araw ay pumasok siya sa CR. Habang naliligo po ako. Wala akong saplot ng mga oras na yun. Nang makita niya ako ay pangiti-ngiti lang siyang nakatingin sa akin. At bigla niyang tinagpan ang bibig ko, dahilan para hindi ako makasigaw. At ang isang kamay niya ay gumagapang sa likod ko papunta sa dibdib ko. Hindi po ako makaimik ng mga oras na yun, Papa John. Laking pasasalamat ko nung may biglang tumawag sa labas ng bahay namin. Dahilan para lumabas siya sa CR namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, Papa John. Pero di ko alam bakit parang nagugustuhan ko ang mga hawak ni Uncle sa akin. Di ko po nagawang magsumbong sa aking mama. Hindi po sa kadahilanang natatakot ako. Kundi nagugustuhan ko ang nangyaring iyon sa amin ni Uncle. Pag naliligo ako ay mas gusto kong lagi siyang papasok sa CR. Para hawakan niya ulit ang buong katawan ko. Lalo akong nagpapaganda para lagi niya akong napapansin. Lagi akong nakikiliti pag naiisip ko ang nangyari sa amin sa CR. Alam kong mali, Papa John, dahil asawa siya ng mama ko. Pero ang sarap-sarap pala ng ganun. Lagi kong nai-imagine ang mga haplos ng mga kamay niya sa dibdib ko, Papa John. Kaso isang beses lang po iyon nangyari. Dahil nagkatrabaho na si Uncle at araw-araw ay wala siya sa bahay. Sa tuwing umuwi siya ay lagi na niyang kasama si Mama. Kaya naman nang nanligaw sa akin ang kaibigan ni Uncle, ay sinagot ko na agad iyon. Si Luke po ang boyfriend ko na kaibigan ni Uncle Jake. 27 years old po siya at taga-deliver ng tubig sa bahay. Hindi ko sinabi kay Mama na boyfriend ko na si Luke para hindi siya mag-alala sa akin. Alam kong sasabihin niya na bata pa ako at hindi pa dapat ako mag-boyfriend. Pero gusto kong mag-boyfriend, kaya sinekreto ko na lang iyon. Ang sarap pala sa pakiramdam pag may boyfriend ka na. Lagi kang napapangiti kahit wala kang kausap. Sa loob ng isang linggo ay isang beses lang si Luke nagdadala ng tubig sa bahay kaya naman bihira kami magkita. Saktong monthsary namin nun, Papa John. Pinaghandaan niya talaga iyon. Hindi siya pumasok sa trabaho niya. Alam niyang wala akong kasama sa bahay. Kaya hindi na siya nagtawag sa labas. Pumasok na lang siya dahil alam niyang wala naman akong kasama. Ako naman ay naliligo dahil excited sa pagdating niya. Para naman maging presentable akong tingnang pagkaharap siya. Pakanta-kanta pa ako habang naliligo. Nakatuwalya lang ako nang lumabas ng banyo. Nang makita ko siya na nakaupo sa upuan sa kusina namin.
at inilalagay sa plato ang pagkain na dala niya. Napatitig siya sa akin, Papa John. Kaya naman napatitig na din ako sa kanya. Pansin ko ang mga mata niya na gumagalaw na tila tinitingnan ang ayos ko. Dahilan para mag-init ang katawan ko. Hindi ako umalis sa pagkakatayo ko habang papalapit siya sa akin. Sinunggaban niya agad ako ng kanyang mga labi. At dahil nag-init na din ako sa mga oras na yun ay nakipaglaban ako sa mga labi niya. Dama ko ang pag-ibig niya sa akin ng mga oras na yun, Papa John. Damang-dama ko ang init ng katawan niya na nagpapainit lalo ng katawan ko. Dama ko ang mga haplos niya sa likod ko, na unti-unti niyang tinatanggal ang tuwalya ko. Dahilan para makita niya ang buong katawan ko. Saglit siyang natigilan sa katawan ko, bago pinagpatuloy ang bagay na gusto niyang gawin na gusto ko din naman. Sa edad kong 13 ay magaan kong isinusuko ang sarili ko. Sa lalaking ewan ko kung kaya akong panindigan. Pero hindi ko na naisip ang mga yun, nung mga oras na iyon. Dahil natatalo ako ng mga yakap at haplos niya. Namalayan ko na lang na nakahiga na pala ako sa sahig ng kusina namin, Papa John. At unti-unti niyang tinatanggal ang mga saplot niya. Dahilan para makita ko ang nagagalit niyang si Junjun. Napapikit na lang ako nun, Papa John, at napayakap ng mahigpit sa kanya nang gawin namin ang hindi dapat gawin. Mabuti na lang walang dumating na tao ng mga oras na yon. Dahil kung meron ay makikita nila kaming may ginagawang hindi maganda doon. Pagkatapos namin gawin iyon ay nagmamadali siyang umalis, Papa John. Hindi na siya kumain, at naiwan na niyang nakalagay sa mesa ang pagkain na dala niya. Nagtaka lang ako ng mga oras na yun sa kanyang ginawa. Lingid sa kaalaman ko, na yun na pala ang huli naming pagkikita, Papa John. Iyak ako nang iyak sa kanyang ginawa sa akin. Parehas naman namin ginusto yun. Pero bakit ako lang yung nasasaktan sa ngayon? Ang hirap lang isipin na matapos mong isuko lahat ng pagkababae mo, ay iiwanan ka lang ng ganun kabilis. Hindi nalaman ng magulang ko yun dahil alam ko na magagalit sa akin si Mama sa ginawa ko. Pero dahil walang lihim na hindi nabubunyag, isang araw habang ako'y nagwawalis sa labas, nasa trabaho si Mama. At si Uncle Jake ay panghapon lang ang pasok sa kanyang trabaho. Half day lang kumbaga. Napansin kong titig na titig sa bandang likuran ko si Uncle Jake. Ewan ko kung bakit. Kaya naman hindi ko na lang siya pinansin. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay, ay bigla naman itong sumunod sa akin at tinapik niya ang hips ko. Ang bandang matampok sa likuran ko. Hindi ko na lang siya pinansin dahil wala naman na akong itatago sa kanya. Masama ang tingin niya sa akin nang masulyapan ko siya. Hindi na daw ako birhen, wika niya. E ano naman? Pabalang kong sagot. Napansin kong ninas siya sa sagot ko. Kaya sinunggaban niya din ako ng kanyang mga labi sa mga labi ko. At dahil namimiss ko si Luke ng todo ay ginantihan ko ng mga halik ang uncle ko. Halik na para kay Luke sana. Pero wala siya kaya naman naging rebound ko si uncle. Ipinasok ako ni Uncle sa kwarto nila ni Mama at doon ay gumawa na naman ako ng hindi tama, Papa John. Hanggang sa naulit ang nangyari sa amin ni Uncle. Hanggang sa hindi ko na mabilang ang nangyayari sa amin. Mabuti na lang, hindi ako nabubuntis, dahil may pinapainom sa akin si Uncle Jake. Hanggang sa unti-unti nang nakakahalata si Mama sa amin ni Uncle Jake. Masyado na daw kaming nagiging malapit sa isa't isa. Kaya naman nang makapagsolo ulit kami ni Uncle Jake, ay kinausap ko na siya ng maayos. Natauhan na ako at ayaw ko nang makipagrelasyon sa kanya. Nakipaghiwalay ako sa kanya at ayaw ko nang may mangyari ulit sa amin dalawa. Pero hindi siya pumayag, Papa John. Mas mahal na daw niya ako kisa kay Mama. Pero dahil desidido ako sa sinabi kong iyon sa kanya ay pinanindigan ko ang sinabi kong iyon. Kahit na ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Nagalit siya sa akin. At hindi niya matanggap ang mga sinabi ko. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay hinila ako papalapit sa kanya at aakmang hahalikan ako. Pero tumanggi ako. Ayaw ko na talaga. Pagpupumiglas ko sa kanya ngunit mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Dahilan para masampal niya ako. Pero nagmatigas pa rin ako. Sa pagkakataong iyon ay sumigaw na ako. Ngunit walang nakarinig. Gusto niya talaga na may mangyari ulit sa aming dalawa. Kaya dinala niya ako sa kwarto nila ni Mama. Pero hindi ako nagpatinag.
Itinutulak ko siya habang inaalisan niya ako ng mga saplot ko. Nang matagumpay niya nang maalis ang lahat ng saplot ko ay pilit na niyang pinasok ang sandata niya sa akin. Napaiyak ako na tinatawag ang pangalan ni Mama. Parang himala naman na may biglang pumasok sa loob ng kwarto. At nakita ko si Mama na may dalang itak. At galit na galit ito na lumapit sa pwesto namin ni Uncle at napapikit na lang ako dahil sa sobrang takot. Pagmulat ng mata ko, nakita ko si Uncle na nakahiga na sa kama at nag-aagaw buhay. Ako at si Mama ay tulala sa nangyari. Di ko lubos maisip na magagawa ni Mama iyon. Isinugod namin sa ospital si Uncle ngunit hindi na ito umabot. Masama daw ang tama ni Uncle kaya malabo daw na mabuhay pa iyon. Nang dahil doon ay sinampahan ng kaso si Mama ng mga kamag-anak ni Uncle Jake. Homicide. Yan ang kaso kay Mama. Ngunit lumaban kami. Inilaban namin ang kaso ni Mama. Para hindi siya makulong pero walang nangyari. Sa huli ay nakulong pa rin siya. Sa huli ay nahatulan pa rin siya na guilty. Sa huli ay nagsisi ako kung bakit pumatol pa ako kay Uncle Jake. Kung alam ko lang na makukulong si Mama, ay hindi ko na sana ginawa ang mga bagay na ikakadahilan ng kanyang pagkakakulong. Nang makulong si Mama, ay hindi ko na po nagawang makapag-aral pa Papa John. Wala na pong nagbibigay ng pang-allowance ko araw-araw. Araw-araw akong umiiyak dahil bakit nangyayari sa amin ito ni Mama. Dahil sa pagkakamali ko, si Mama ang nagbayad ng lahat ng iyon. Si Mama ang nakakulong ngayon. Sa tuwing binibisita ko si Mama sa kulungan, ay lagi niya pa din ako pinaalalahanan na sana ay makapagtapos ako ng pag-aaral. Yun lang daw ang tanging mag-aangat sa akin sa kahirapan. Pero paano ko iyon gagawin? Pagkain ko pa lang sa araw-araw ko, ay hindi ko na kayang hanapin. At sa tuwing umuwi naman ako ng bahay, ay puro chismis naman ang sumasalubong sa akin, ng mga kapitbahay naming chismosa at chismoso. Kesyo maldita at malandi daw ako. Nakulong daw ang mama ko nang dahil sa akin. Ako daw ang may kasalanan ng lahat. Simula nang makulong si Mama, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko alam kung paano ang mag-adjust sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano bubuhayin ang sarili ko. Gusto kong maging malakas katulad ng mama ko. Pero hindi ko kaya maging tulad niya. Nasanay akong laging nakasandal sa mama ko. Buong buhay ko. Kaya ngayon nag-iisa na lang ako. Wala na akong maisip na iba. Bukod sa wakasan ng buhay ko. Pero sa tuwing naiisip ko na gagawin ko iyon, ay biglang pumapasok sa isipan ko. Kung paano ako binuhay ni Mama na mag-isa. Kung paano ako pinanindigan na mag-isa. Kung paano niya ako ipinagtanggol. Para hindi ako mapagsamantalahan ni Uncle. Mahal na mahal ako ng mama ko. Pero hindi ko man lang pinahalagahan ang lahat ng iyon nung magkasama kami. Ngayon ko lang lahat naisip ang mga ganitong bagay. Nang mahimasmasan na ako sa aking pagluha, ay biglang pumasok sa isip ko na may malapit na bahay aliwan dito sa barangay namin. Mas mabilis daw kumita ng pera doon. At madali daw akong makakapasok doon dahil batang-bata pa daw ako. Kaya naman hindi na ako nagpaalam sa magulang ko. Agad na akong pumasok doon. Sa unang gabi pa lang ay kumita na agad ako ng malaki-laki. Kaya naman nakadalaw ako sa mama ko at nagbili na din ako ng paborito niyang fried chicken. Naramdaman ko naman na masaya si mama na binisita ko siya. Kinuwento ko na may trabaho na ako kaya sinabi kong huwag siyang mag-alala sa akin. Paiyak kong kwento para naman hindi na siya mag-alala. Hindi ko sinabi na sa bahay ng aliwan ako nagtatrabaho Papa John. Dahil alam kong hindi siya papayag. Sa murang edad kong ito ay unti-unti ko nang naiintindihan ang pagpapagod ni Mama para sa akin. Gusto kong makaipon Papa John. Para makapag-aral ulit ako sa sunod na pasukan. Pinipilit ko naman na hindi ako ilabas ng mga customer ko. Para naman hindi malaspag ang katawan ko. Hindi nga lang ganun kalaki ang kita pag hindi ka naiilalabas ng customer mo. Pero mas gugustuhin ko na yon. Tinitipid ko na lang po ang bawat sintimo na lumalapat sa palad ko. Para sa pangarap ko, at para sa magulang ko Papa John. Gusto kong pag lumabas siya sa kulungan ay may maayos na buhay siyang daratnan sa labas kasama ako. Gusto kong bawiin ang mga oras na malaya siya, na magkasama kami. Kaya gagawin ko ang lahat, para makapagtapos ako ng pag-aaral ko para sa mama ko. Kinakapalan ko ang mukha ko para sa pangarap ko.
At pag may kaunti na siguro akong maiipon ay magbi-business na lang siguro ako at aalis na sa ganitong trabaho. Dahil batid ko sa sarili ko na pag ganito ang trabaho mo, sobrang liit lang ng tingin sa'yo ng mga tao. Parang lagi kang kinarurumihan, lagi kang minamaliit, inaalipusta. Kaya gusto kong baguhin ang lahat ng dapat baguhin sa sarili ko. Gusto kong ituwid lahat ng mga mali ko sa buhay ko. Gusto kong magtapos sa pag-aaral para may marating ako. Para maging proud si mama sa akin. Hindi talaga tayo matututo sa buhay natin kung hindi tayo magkakamali. Nasa huli talaga ang pagsisisi. At napatunayan ko na yan. Salamat po Papa John. Salamat po sa iyong tagapakinig.